ang pagkatao ni Alice Go. Narito din ang kanyang naging pahayag kung saan nanggagaling ang tunay na yaman ni Amnesia Girl. Eto na. Eto na. Kasi nung tinignan namin yung financial statements ng Baufulan, ang asset niya 1 million lang. At ang sales niya almost zero. Sabi niya kami nagpapaupa lang kami. So kung nagpapaupa ka, meron kang Income. benta, di ba? May sales ka. Pero nung tinignan namin yung financial statements, wala ring asset. So ang theory ko dito, merong ring angulo ng money laundering. Ibig sabihin yung pera nanggagaling sa hindi maganda or sa mga maduduming paraan at binubuhos dito sa construction para luminis at gawing negosyo. So, Okay, ang galing, no? Pwede naman talaga yun, no? Talagang ang galing ng operasyon. Anyway, mga utol, dun pa lang sa panimulang statement ni Senator Gatchalian, it makes sense, di ba? It makes sense. And meron rin ako katanungan sa aking isip. Ito kayang mga pogo operations. Dito sa buong Pilipinas. Hindi lang naman yun sa Bamban, di ba? So mayroon sa Pasay. Ang dami, napakadami. Dito pa lang sa Las Piñas, marami na. Anyway, eto kaya mga to ay connected o interlinked? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Gaya na nasabi ko na sa mga nauna nating video, mga utol, eto pong usapin na ito na kinasasangkutan ni Bamban Mayor Alice Go ay isang national security issue na. Dahil napag-alaman natin habang lumalalim ang investigasyon ng Senado, ito'y isang malawakang operasyon, mga utol, na maaaring globally nangyayari. Pero palagay ko ito'y globally talaga nangyayari. Dahil napakalaking operasyon nito, di umano. Okay? At ang ating pag-uusapan, mga utol, dahil isang malaking katanungan sa ating lahat ito. Ayan, breaking. Totoong pinanggalingan ng yaman ni Alice Go, binuking na. Guo. Okay? Ito'y mula kay Kasaysayang Pinoy. Pakisubscribe siya. Pakilike na rin yung video game na, mga utol, para hindi na tayo magtagal. Ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Disclaimer to, Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Tama. Malaki at malawak ang compound ng Zun Yuan Technology. Ito ang Pogo Hub na sinalakay ng pinagsamang puwersa ng pamahalaan sa Bamban sa probinsya ng Tarlac noong nakarang Marso lamang. Meron itong mga office buildings at mga dormitoryo. Meron din itong 2 basketball court at may sariling grocery. Grabe. Sa compound ay nakakalat din ang mga solar panels at mapapansin din ang mataas na level ng seguridad dahil sa tadtad ito ng mga CCTVs. Kapansin-pansin din ng mga villas na para umano sa mga matataas na opisyal at may mga posisyon sa naturang Pogo Hub na may Olympic-sized swimming pool pa na nasa gitna. Bukod sa iba't ibang mga illegal na aktibidad na kanilang ginagawa sa compound gaya ng iba't ibang mga scam, human trafficking at illegal detention, napakarami palang itinatagong sikreto ng nasabing compound. Laking gulat ng mga otoridad nang tumambad sa kanila ang mga lagusan na magkakaugnay sa ilalim ng mga villa. Posible kasi na yung mga nakatakas ay dumaan po sa mga underground tunnels na yan. Then meron kasing mga open na mga gates doon sa iba pang tunnels. Pwedeng doon sila nagtakasan. Mga utol, kumpirmado yan Merong mga tunnels talaga silang nakita nung ni-raid nila itong nasabing compound na ito. Anyway, mga utol, ayon sa Senado, itong mga villas, kasi marami, hindi lamang iisa. Mga villas dito, tinatayang 44 million ang isa. Ganon kalaki yung pinondo nila dyan sa operasyon na yan o sa lugar na yan. Doon pa lang sa mga villas, sa isang villas, 44 million. So napakalaki. Para maglagay ka ng isang investment dun sa villa na 44 million, talagang malaki. Ibig sabihin, napakalaki ng operasyon na yan. Okay? Tuloy na natin. Sa loob naman ng mga villa, makikita ang mga mamahaling mga muebles at magagarang mga gamit. Grabe, no? Habang sa labas naman, ilang mga SUVs at mga luxury cars ang makikitang nakaparada.
Sa kabilang banda naman ng compound matatagpuan ang kanilang pinaka-barracks kung saan dito din natagpuan ang daan-daang mga cellphones, gadgets at mga SIM cards na kanilang ginagamit sa scamming operations. Meron ding studio na kumpleto sa gamit at may mga piluka din na maaaring ginagamit para naman sa love scam. Ang malaki at kontrobersyal na compound nasa likod lamang mismo ng munisipyo ng Bamban sa Tarlac. Grabe mga utol, eto yung munisipyo, eto yung lugar ng Pogo na yun na ni-raid, no? Syempre yung mayor ba naman, di ba? And napagtaka rin, di ba? Kasi kanya yung lupain na yan, kanya. Okay, tapos na-divest na daw siya, so sa madalit sabi, binenta niya na yung lupa na yan. Anyway, mga utol, hindi lamang Pogo operation ang napag-alaman na nangyayari dito sa compound na ito. Okay? Meron daw torture, di umano, may torture na nangyayari, may love scam, o yung mga pwedeng porn, di ba? Okay? Mga ganon, mga utol at napakarami pa. And lumalabas yung ibang partners dito. Yung mga may-ari. Okay? Mga incorporator. Mga wanted na kriminal. Di umano mula sa pagsisiyasat ng Senado. Napakalaking question mga utol, di ba? Tuloy na muna natin. Ang Pogo Hub na ito na 2 beses nang na-raid ay may kaugnayan kay Alice Go, ang itinuturing na amnesia girl ngayon ng internet at media dahil sa kanyang mga nakakalitong sagot sa mga mambabatas. Totoo. Maging ang pinanggalingan kasi ng kanyang yaman at ari-arian, hindi din niya alam kung saan ang gagaling. Pero ang compound na ito ang malaking ebidensya at makapagpapatunay kung saan nga ba talaga nang gagaling ang kanyang lihim na kayamanan. Teka lang mga utol, matanong ko kayo. Kayo ba ay naniniwala sa mga statement ni Mayor Alice Go? At palagay ko, base sa pananalita ng mga senador na nag-iimbestiga dito, palagay ko lamang ito palagay. Alam na nila. Kahit ako naman meron na akong kumbaga may judgment na ako, kaya lang hindi ganyan ang proper na pag-iimbestiga, 'di ba? Para mapatunayan mong isang taong guilty doon sa ibinibintang sa ikinakasa sa kanya, kailangan beyond reasonable doubt. Okay? So, kaya nga sabi ni Senator Tulfo, alam naman natin ang totoo, di ba? Huwag ka na magaganyan sa amin, huwag ka na magdrama-drama. Ginaganon siya ni Senator Tulfo. And dun pa lang sa klase ng pagsagot niya, di ba? Talagang hindi nakaduda-duda ano na understated na yung salitang kaduda-duda. Iba na, hindi nakaduda-duda mga utol. So, ano masasabi nyo? Tuloy na muna natin. Kasi, di ba? Ano pa ba? Si Sherwin Gatchalian ang nangungunang senador na nagmungkahi na iban ang Pogo sa Pilipinas. Siya din ang nagtulak sa ibang mga senador upang gawa ng mas malalim na investigasyon ang pagkatao ni Alice Go. Narito din ang kanyang naging pahayag kung saan nanggagaling ang tunay na yaman ni Amnesia Girl. Eto na. Nung tinignan namin yung financial statements ng Baufulan, ang asset niya 1 million lang. At ang sales niya almost zero. Sabi niya kami nagpapaupa lang kami. So kung nagpapaupa ka, meron kang income, benta, di ba? May sales ka. Pero nung tinignan namin yung financial statements, wala ring asset. So ang theory ko dito, merong ring angulo ng money laundering. Ibig sabihin yung pera nanggagaling sa hindi maganda or sa mga maduduming paraan at binubuhos dito sa construction para luminis at gawing negosyo. So, okay, ang galing, no? Pwede naman talaga yun, no? Talagang ang galing ng operasyon. Anyway, mga utol, dun pa lang sa panimulang statement ni Senator Gatchalian, it makes sense, di ba? It makes sense. And meron rin ako katanungan sa aking isip. Ito kayang mga Pogo operations. Dito sa buong Pilipinas. Hindi lang naman yun sa Bamban, di ba? So mayroon sa Pasay. Ang dami, napakadami. Dito pa lang sa Las Piñas, marami na. Anyway, eto kaya mga to ay connected o interlinked? Di ba? Pwede. Anyway, mga utol, yun ang galing, no? Kumbaga, wina-wash nila, no? Yung di umano, money laundering, wina-wash nila into para maging legit business. Okay? So, doon pa lang, parang alam na natin yung bigger picture kung paano nangyayari.
yung buong operasyon. Okay? So yun lang masasabi ko. So ano masasabi nyo dyan? Tuloy muna natin to. I-comment nyo na lang sa baba, mga utol. Kailangan ko yung inyong komento at opinion. May anggulo ito ng money laundering na Galing. pinag-aaralan din namin. Galing. Pero nung tinanong namin siya diretso saan nanggaling pera, simple Hindi niya sagot niya, hindi niya rin alam. Sagot lang naman niya, hindi ko maalala, hindi ko alam, o babalikan ko kayo, kukunin ko yung document. Tama. No? So, yun lang naman yung tatlong sagot niya surrounding sa mga tanong namin ni Senator Risa. Kanyang birth certificate, 17 years old na. No, late registration, via late registration yung kanyang pagkuha ng birth certificate. So, ang ibig sabihin, for 17 years, wala siyang birth certificate. At nung tinanong namin saan siya pinanganak, sabi niya sa bahay, sa Comadrona. At kung saan siya nag-aral ng elementary, nag-homeschool raw siya. At parang lumalabas kasi sa pagkaintindi ko, hindi talaga homeschool, parang tutor lang. Hindi nag-aaral. Parang No? kumuha lang ng tao, sabi niya, pangalan ng tao, Rubilin. Kumuha lang ng tao para turuan siya. Totoo. And then, hindi rin siya nag-college. Dahil sabi niya, hindi siya nag-college. So, for 17 years, parang walang records kung saan siya nag-aral, wala siyang birth certificate, at wala ring ibang mga, let's say, diploma or enrollment documents. Oo nga, walang mga dokumento. And nakakapagtaka mga utol, 'di ba? Hindi yun nga, gaya sabi ni Sherwin Gatchalian, Senator Gatchalian, ito yung ano niya, yung mga sagot niya. Memorize mga utol. Kaya memorize, no? Parang okay. Parang memorize. Pero pag tinanong siya ng mas malalim tungkol doon sa kanyang minemorize, nawawala na siya, hindi niya siya makasagot. Kaya ang sagot niya nga raw, hindi ko alam, hindi ko po matandaan, at ibibigay ko po next to follow up po yung mga dokumento. So memorize, sabi nga ni Senator Lauren Legarda sa kanya, paulit-ulit ka lang ng sagot, di ba? Tinatanong siya, yung childhood mo, kwento mo nga sa amin, yung childhood mo sa farm. Kasi sabi mo, diyan ka lumaki. Anong childhood mo? Kaya kong ikwento yung childhood ko, paano nangyari. Okay, yung mga naaalala ko, meron ka maaalalang tao, mga kaibigan, wala siyang mabanggit, no? Doon pa lang no? Tapos yung late registration ng grabe, no? Ng birth certificate, tapos yung nilabas na birth certificate, questionable pa din dahil doon ay nakalagay Pinoy yung tatay, ang Hilito Go, Pilipino, yung citizenship, tapos sinasabi niya Chinese. So, ano ba talaga? Diba? Doon pa lang parang finish na yung istorya. Pero kailangan talaga overwhelming yung evidences. Pero kahit na overwhelming yung evidences, ang tanong ko dito, pag ito ba napatunayan, kasi mainit pa yung issue, kaya napag-uusapan pa, pero paano pag tumigil na, biglang mawawala na lang? May conviction ba mangyayari dito? Dahil alam naman natin na may crime na nangyari. Sila na mismo nagsasabi, sabi nga ni Sherwin Gatchalian, di ba? Sabi rin ni Senator Francis Escudero na pag may crime, may kriminal. Ang tanong, may conviction nga ba? May conviction kaya na mangyayari pagkatapos nitong hearing na ito? So, yun yung aabangan natin, mga utol. Kasi nung ni-raid yung Pogo, walang conviction. Pinadeport lang yung ilan, diba? Tapos, di umano, nakatakas yung mastermind. Ang lupit naman, diba? Ang dami na huli, yung mastermind nakatakas. Wow. And sabi rin ni Secretary Givo Teodoro, napakaraming involved na matataas na opisyal. So malamang, 'di ba? Alam nyo na yung kung bakit walang nahuli, kung bakit hindi nahuli yung mastermind. Alam nyo na kung bakit. Okay? May idea na kayo. Bakit? Dahil sa korupsyon. Tinanong rin namin kung sino yung mga magulang niya. Nagbigay siya ng isang Chinese name. Yung yung father niya raw is Chinese. At ito actually yung pinaka-glaring inconsistency. Christian, tinignan ko ulit yung kanyang birth certificate. Nakasulat doon, Angelito Guo, Filipino. Pero in her speeches and even in her pronouncement sa committee, Chinese yung father niya. So again, may inconsistency doon.
So tinanong rin namin kung sino yung nanay niya. Sabi niya hindi niya kilala yung nanay niya. So walang records kung sino yung nanay niya. But in the birth certificate, Filipino raw yung nanay niya. At ang alam ko marami nagtatanong kung siya ba talaga ay Pinoy or Chinese siya. Ang makakasagot lang niyan, parents niya. We have to determine kung ang parents niya Chinese or Filipino. Dahil sa atin, Natural diba sa born, atin no? sinusundan natin yung bloodline eh. Kung Tama. ang isa sa parents mo, kung parehong parents mo foreigner ang citizenship mo, magpa-naturalize ka. Pero kung isa sa parents mo, Pinoy, pwede kang maging Pinoy at the age of majority, pipili ka, di ba? So, but we have to determine first kung yung parents niya ay Pinoy o hindi Pinoy. Lulutang kaya yung tatay sa hearing? Lulutang kaya yung nanay? Makukuha kaya nila yung sinasabi yung Amelia Leal? Yung Angelito Go? Lulutang kaya yung mga yan? Lulutang kaya yung mga tao sa farm na nakasama di umano ni Alice Go? Lulutang kaya si Teacher Rubilin? Isipin mo yung tao, no? Homeschooled. Hindi nga, tama nga yung sinabi ni Senator Gatchalian eh. Hindi homeschooled, pero hindi old school. Para may tutor lang, no? So wala siyang hindi siya nakagraduate ng elementarya, ng high school, hindi nakapag-college, pero well-versed kung pansinin nyo. Kaya lang siya hindi makasagot doon sa karamihan ng tanong kasi malalim na. Hindi nakasali doon sa mga minimorya niya. Pero well-versed ito. Halata, magaling feeling ko, fluent sa English. Feeling ko fluent din sa Tagalog kung napapansin ninyo. And then, fluent to sa Mandarin o Hokkien. Okay? Mga utol, so anong masasabi nyo? Yung una pa lang na sinabi ni Senator Gatchalian, kung paano gumagana yung kaperahan, palagay ko doon finish na eh. Pero alam na nila talaga yan, na mga senador. Alam na nila yan. Okay? Kung ano yung totoo. Kaya lang, kailangan nilang patunayan. Okay? Kailangan lang patunayan. Yun ang pinakamahirap doon. Anyway, mga utol, kailangan kong inyong opinion. Maraming salamat. Paki-comment na lang. Maraming salamat Kasaysayang Pinoy. Maraming sa pagbabahagi nito. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles. In behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Makakaasa kayong tututukan natin to hanggat hindi natatapos.